ay siya po ang chief ng ating human rights dito po sa MPD at miyembro rin po, official din po na MPD Eagles. Lagi po natin tatandaan na tayo po ay tinuturuan kung ano po ang kaalaman at kung ano rin po ang ating mga dapat gawin kung sakaling tayo po ay malabag, no? O merong maglabag sa ating karapatan. Yan. Bigay natin, walang iba kundi si Police Major Alberto Flores Saigo Jr. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga pong muli sa ating lahat, lalo na po sa ating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig. Narito pong muli ang inyong abang lingkod, si Police Major Alberto Saigo Jr., ang Chief ng Human Rights Affairs Office po ng Manila Police District. At syempre mga kaibigan, not only that, na-discover ko, no? Hindi lang po yan tagapagpatupad ng batas, no? Kundi po siya po ay isa ring magaling na mang-aawit. Ayan. Na-discover ho natin kamakailan. At syempre, alam nyo ho guys, kung natatandaan nyo nung araw, di ba, meron nung mga awitan sa barangay o kaya meron nung kantahan din na na ni Tito Pepe Pimentel. Marami ho yan di ba? Mga men in uniform natin na talagang kinikilala natin sa kanilang husay, hindi lang sa kanilang mga hindi lang sa kanilang mga kaganapan. Pero may update ho maya-maya ho yung ating kapatid. Kuya, na hong update nga pala, dahil alam ko busy rin kayo sa ginawang kamakailan na Chinatown activity. Opo, napakarami pong pumunta na ating mga kababayan at namasyal doon sa Binondo, doon po sa Chinatown. Opo. Naging masaya naman po at naging makulay po yung isinagawang Chinese New Year. Nagsagawa po sila ng mga floats, na doon po si Yormi, yung kanyang mga konsehal at yung mga opisyal po ng Manila City Hall, nandun din po, nakisaya, namigay sila ng mga sobre, nagbato sila ng mga ipamimigay sa ating mga kababayan at naging masaya po ang kabuuang aktibidad po ng ating Chinese New Year. Ayun! Wow! Sobre na binibigay nyo? Opo, Siyempre, marami pong namigay ng yung tikoy. Yung tikoy, marami pong namigay. Tapos meron din po tayong mga dragon dance. Meron din pong nagpakita ng kanilang mga husay at talento sa pag-awit, sa pagkanta. Ayun. Kaya naging masaya po ang kabuuang naging pagdiriwang po ng Chinese New Year ng taong ito. Pero this year, swerte nila. Last year, hindi ganun Opo, mas talaga masaya po ngayon. magkakabukol ka doon kasi coins yung inihagis. Meron pong chocolate, candy, mga nakasobre, mga ampaw. Opo. Kaya tuwan-tuwa po yung ating mga kababayan. Marami nga doon, galing pa sa ibang lugar. Opo. Dumayo pa po sa Maynila para lang kanilang saksihan yung isinasagawang pagdiriwang ng Chinese New Year taon-taon. Ayan. Nais kong pasalamatan si CA Jackie. Thank you so much. Talagang hirap na hirap si Jackie sa pag-schedule ng mga natin, mga guests natin. But anyway, Jack and Company, salamat sa inyo, ating mga CA. At hindi lang yan, marami ho tayong mga kinatutuwaan natin ngayon kasi medyo kakaiba. Tahimik ko yung pagkakaroon na ng selebrasyon sa Chinatown. Ano bang, sa tingin nyo lang, yung ating, kasi curious lang ang marami, bakit daw medyo napaka-ayos yata, sobra naman, masyadong, parang solemn daw ang dating, hindi kagaya dati, na talagang kahit saan may putukan dito, putukan kasi dito. pinagbawalan po natin na magkaroon sila ng medyo Magarbo? Meron naman silang sinagawang mga fireworks display. Opo. Pero maayos po. Sinunod po nila yung tuntunin na pinapatupad po ng ating lungsod ng Maynila. Para maiwasan po yung disgrasya, hindi pwedeng magpaputok kung saan nila gusto. Opo. Meron pong designated na lugar kung saan sila pwedeng magsagawa ng fireworks display. Para po sa kaayusan, para po sa kapayapaan at katahimikan po ng ating pong sinasagawang pagdiriwang. Yun po ang maganda, Major, kasi at least, di ba, nagkaroon ng rule, no? Hindi kagaya dati talaga, tira dito, tira doon. Wala ho bang naganap na casualty during that day? Wala naman po. Naging masaya po ang kabuuan ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Opo. Sa katunayan nga po, marami tayong mga kababayan ang palagi nang pumapasyal, lalo na po doon sa Esplanade kung nabalitaan niyo po. Opo. Meron pong ipinagawa doon sa paligid ng Pasig River, malapit doon sa Intramuros. Dire-diretso siya hanggang doon sa Delpan Bridge. Okay. Pagkagabi po, maraming ilaw doon, maraming mga stall, marami pong mga kababayan tayo na namamasyal. Pwede silang kumain.
Pwede silang magdala doon ng kanilang mga partner, kanilang pamilya. Wow. Pwede silang maglakad-lakad at marami pong pulis ang nakabantay. Ayun. Kaya matitiyak po natin yung kapayapaan at yung katahimikan po nung aming lugar na pinaganda po yan Opo. ni ating Yorme at ni ating pong Pangulo, si BBM. Sila Opo. po ang nagpaganda noon. Well, congratulations on that, no, sa ngalan ni Atty. Topacio. But anyway, guys, eto, ipapaalala ko lang ha, sana magkaroon na tayo ng tunay na disiplina. Gaya ho ng pagtatapon ng mga pinagkainan. Yan. Alam nyo, nung araw, ako'y madalas umikot dyan kasi nag-skating ako sa Ako Rizal rin po. Park, Ako no? po. Oh. Nag-skating ako dyan at napansin ko kahit nagtapon ka lang ng simple na balat ng candy, talagang huhulihin ka. At in fact, isa ako doon na natsyempuan ako. Pero dahil po dyan, kasi first time ko lang at hindi ko nga alam na may ganong pinapatakbo yung ating men in uniform. Opo. Alam mo, actually, sinampulan lang ako pero hindi naman naging masyadong mabagsik ang pagkakahuli. Naalala ko po, mga 5 years old or 6 years old ako noon. Ayan. Nagtuto akong mag-roller skate doon sa ating Doon mismo skating sa Rizal rink Park. Yes, sa Luneta. Opo. Hindi pa ako gaanong marunong magsulat. Hindi pa ako gaanong marunong... Wow, bata ka pa noon, ha? napakalit ko pa po noon. Pero naiinggit ako doon sa mga nagro-roller skate. Okay. So, sinama ako doon ng mother ko. Ayan. Natuto agad ako magbalanse. Wow. Kaya ko pong mag-roller skate doon ng dalawa at magpaikot-ikot. Tapos, yun po yung naging libangan namin noon na matuto ka magbalanse. Hanggang ngayon meron pa po ba? Wala na po, tinanggal na po siya. Tinanggal na. Oo. Sayang. Ang natira na lang po, alam ko, meron sa mga mall. Dito Opo. sa Ali Mall. Opo. Tsaka doon sa SM Mega Mall. Pero ano siya, ice. Hindi siya Ice roller skate. skating na. Oo. Ayun. Ice skating po. Okay. Ako naman, major, kaya ako lang nakwento yung dating nangyari sa akin. Galing ako opisina Pero teenager pa ako noon that time. Pagtapon ko nga nung balat ng candy, matapos kong umiyak kasi mali ako. Siyempre, alam mo, pag napahiya, di ba maiiyak ka talaga Nung naiyak ako, alam mo kung saan ako dinala ng pulis? Sa kainan. Pinakain niya ako. Oo. Natutuwa ako kasi, bagamat nakakaiyak at nakakahiya na rin, di ba? Naalala ko po noon, meron pa dating mga doon playground, meron siyang siso, meron siyang slide. Yes. Napakabuhay ng Buhay na buhay talaga. Luneta nung time na yon. Opo. Pag ikaw ay galing sa probinsya, pag pumunta ng Maynila, yun ang unang-unang hinahanap ng ating mga kababayan, yung Luneta. Yes. Bukod sa nandoon yung bantayog ng ating pinakadakilang bayani na si Dr. Jose Rizal, Apo. nandun din po yung playground. Wala pa kasing SM noon. Wala pa. Wala pa hong mga mall, wala pang Tsaka Harrison konti Plaza. pa lang yung matatayuan mo para sa litrato. Opo, at saka doon libre. Ayun ang Yes. maganda doon, libre. Opo. Yung kanta nga ni Rico J. Puno na mamasyal sa Luneta ng walang Walang pera. pera. So, pwede pa. Oo, Noon. pwede pa ho. Noon, time na yun. Ngayon, Sa anong time na yun, isang picture, 50 pesos. Di ba? ngayon po, lahat ng cellphone natin may camera Wala na. Magpunta ka rin, mag-selfie ka. Hindi sarili mo na mo kailangan na. magbayad. Ayun. Well, nakakapag-enjoy din tayo nung araw kahit walang gadget. Opo. Walang kahit anong mga hawak-hawak. At medyo less walang magnanakaw at snatcher nung araw. Meron pong restaurant doon na ang nagsisilbi ay mga PWD na Yes po, kababayan mga natin. pipi. Di Opo. ba? Yun. Meron po dati noon. Sa ngayon parang wala na Wala na. Sayang. Saan na kaya sila? Siguro sa Siguro, massage. Sa parang meron silang pinuntahang restaurant dito sa Ermita Malate. Meron din doon mga maliliit na kababayan natin. Sila yung nagsiserve. Oo, yung mga Nakalimutan ko lang. unano. Yan. Oo, napupuntahan ko rin yan nung araw. Well, anyway, nakakatuwa lang isipin, guys. Lalo kayo, yung iba sa inyo, alam natin hindi ninyo inabot yan, di ba? Hindi nyo inabot, pero masayang bahagi po ng buhay namin na naranasan namin yung ganong pagkakataon na halos lahat ng puntahan mo ay libre, no? Opo. Pag magkumain ka, may dagdag pa, di ba? May dagdag pang juice, may dagdag na ice cream para sa mga bata. Dati po, wala pang Star City. Doon sa Harrison Plaza, meron na sila doong mga parang perya. Meron Opo. doong bump car, may sasakyan kang Ferris Harrison wheel. Plaza yun. Opo. Wala pa po yung sa Cubao, yung Ayan. Fiesta Carnival. Sayang di tayo nagkita, Major. Sana naturuan mo ako magpatakbo doon. Nakakatuwa pong alalahanin yung mga pinagdaanan natin nung maliit pa tayo. No, naalala ko nung maliit pa ako,
may linalaro yung father ko doon sa Harrison Plaza, yung magsusot ka ng barel, Opo. tapos babarilin mo yung nasa screen. Opo. Pag tinamaan mo yung cowboy, mamamatay. Ah. Pag di mo siya tinamaan, wala kang score. Wala kang pera. Pero wala kang, masaya, habang regalo. pinapanood ko yung father ko, ako paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Kaya Gusto pala ko, naging pulis ka eh. gusto ko maging ganyan din ako, asintado bumaril. Ayan. Okay. Time check muna tayo, Opo. Major. At syempre, sa ngalan po ng ating pitagan. Sabi nga nila talagang idol daw eh. Attorney Ferdy Topacio. Ayan, see you ha. See you next week. Okay, mga kaibigan, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yo! Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako pa rin si Miss Juvie de Guzman. At syempre, ibalik ko natin si Police Major Alberto, Alberto Zygo Jr. Ang ating, masyadong masalimuot yung title ninyo, Major. Kayo na ho magbigay ng tamang pananagta Ang ukol sa opisina inyo. po namin ay District Human Rights Affairs Office. Ayun. Kami po ang counterpart ng Commission of Human Rights. Ayun. Kami po ang nagbabantay sa ating mga kapulisan upang mapanatili natin na sila po ay gumagalang at rumerespeto sa karapatang pantao po ng ating mga kababayan. Opo, pero meron nung mga reaction dito, Major, hoping masagot mo lang, no? Sige po. Sabi Masasagot po natin sa abot ng aking makakaya. Oo, pag hindi naman okay lang na skip natin kasi hindi naman ho lahat papel ninyo, di ba? Opo. Ganyan naman ho kasi. Okay, meron nung tanong dito mula sa ating viewers, no? Live ho siya ngayon. Ay, bakit ganon? Bakit daw may mga pulis na tamad daw kasi wala daw visibility at hindi raw nila nakikita kaya daw dumadami ang snatcher at holdupper. So Ayan. tayo po ay meron pong hotline. Yun. Pwede kayong mag-text sa aming PNP hotline yung 911. I-text nyo po doon na wala pong pulis sa ganitong lugar, wala pong nagpapatrolya. At kapag yan po ay nalaman doon sa ating command center sa Camp Crame, kagad-agad po silang magpapadala ng pulis para po magbantay at magpatrolya sa lugar na yun. Ayun. Dapat po nating matandaan, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi po pwedeng ang pulis ay nakatayo lang kung saan-saan na gusto ninyo. Sila po ay may mga kailangang report na nanggagaling din po sa atin para po ipaalam po natin sa kanila. Kaya inaano ko ho kayo, ini-encourage ko kayo na in case of emergency at kung saan man kayo naroroon, ay tumawag lamang sa 911. Opo. Hindi lang po sa pulis. Okay, sige pag kayo po ay tumawag sa 911, may sasagot po sa inyo doon na ating mga kababayan. Kahit hindi po police matter, halimbawa nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng emergency, may naaksidente sa kalsada, Opo. kailangan ng ambulansya, i-refer po ng ating command center yun doon sa concerned na opisina ng ating pong pamahalaan. Yan. Para po mabigyan agad ng karampatang aksyon at ng responde. Yan. Kailangan po mag-feedback po sila. Pag hindi sila mag-feedback at sila yung naka-assign doon, sila po yung mananagot. Maaari po silang imbisigahan administratively for neglect of duty. Ayun. O, kita nyo? Yun po yung tama na dapat po may nagre-report. At kung kayo po naman ay hindi concerned dun sa nangyari, pero nakikita ninyo at alam ninyong walang pulis dun sa lugar na alam yung delikado, ay magsumbong kayo agad. Opo. Tapos ganito po, isasuggest ko lang po. Kung Sige meron po. kayong nakitang krimen na nangyayari doon sa ground, pwede Opo. nyo pong videohan para po magamit namin na ebidensya yun. Then Ayan, ipadala nyo po videohan sa ninyo, amin. pwede daw yan. Ipadala Okay. nyo po sa amin sa 911, aaksyonan po kaagad yon ng ating mga kapulisan na naka-assign po sa lugar na yon. Ayun. At kapag yung pulis naman po natin nakagawa ng kabayanihan, nakabigay ng tamang serbisyo, siguro naman po, hindi naman po siguro masama na purihin naman natin sila. Yun, Para tama. sila naman po ay sipagin magtrabaho at magsilbi sa ating mga kababayan. Tama po yan, kuya. Alam mo, natutuwa ako sa inyo eh. Opo. Bira yung ganyan na tinatanggap. Kahit anong tanong, hindi siya namimili. Pero tama ho yung sagot niya. Yun din ho ang alam ko. Kasi, Marami po tayong pulis na handang ibigay, handang isugal ang kanyang nag-iisang buhay para sa paglilingkod sa ating bayan. Okay. Kung meron man kayong nakikitang ilang nagkakamali, konti lang po yun, siguro mga 5% lang po yun. Correct. Pero almost 95% po ng ating kapulisan handang maglingkod at handang ialay ang kanilang nag-iisang buhay para po sa ating mga mamamayan. Kahit ako po, may makita akong krimen na nangyayari dyan. Kung kailangang ihandog ko yung buhay ko para maligtas ko yung sibilyan, gagawin ko.
Ayan. para matupad ko yung aking tungkulin bilang alagad ng batas. Sana all. Ganun po talaga kasi professional na po ang PNP ngayon eh. Ayan. Lahat po kami dumaan sa matinding pagsasanay, sa matinding pag-aaral, Okay. para kami po ay makapagbigay ng 100% na serbisyo sa ating mga kababayan. Opo. Yung aming pong sahod, yung aming sweldo, galing po sa inyo yun. Kaya kailangan po namin ibalik yun sa pamamagitan ng maayos na serbisyo. Ayan. Alam nyo, yan nga yung gusto ni attorney, yung magbigay ng patimpalak tungkol dyan sa mga nagaganap na ganyan. Opo. No? Pag ang pulis po tatamad-tamad, kailangan natin gisingin. Kailangan natin siyang bigyan ng tamang, kung kailangan nating Wake up call. mag-training uli. Diba? Para siya ay matuto. Ngayon, pag nakagawa na po ng kabayanihan, ng kagawa ng tama, Acknowledge natin. i-acknowledge po natin, ibigyan po natin ng tamang commendation. Ayan. Para po sipagin at makita nung iba, gayahin po. Tama po. At naniniwala po ako sa inyo, Major. At not only that, sabi ni Bangungot, once again, okay, salamat mula Timog, San Francisco, California. Ayan. Yung kanina po, ang nag-ano po sa atin si Atu Poka. 2009. Yan. Ayan na, nasagot ka na, Ma'am o Sir. Hindi ko alam kung babae o lalaki ito eh. But anyway, alam nyo guys, kung medyo, siguro, alam nyo actually, kung talagang bihasa kayo, titingnan nyo po ang trabaho nila, napakahirap po. Napakahirap Kasi, po. ako po isang buhay na saksi. Ang kapatid ko pong bunso, Major, is napatay ng hold-upper. No? Kawawa naman. In UST pa, doon pa mismo. Station 4. Yeah, ang aking kapatid po ay nagtatrabaho sa ombudsman. Pero wala ring nangyari, no? So what I mean, kaya walang nangyari, walang justice. Pwede naman po nating reviewin uli. Pwede natin ganun ba? imbisigahan uli. Pero patay na ho yata yung mga hold-upper na yun. Pwede pa po. Ganon? Ibigay niyo po sa akin yung detalye at Sige po. ilalapit Nasa ko sa dyaryo ating- naman yun eh. Oo. Hanapin Kailan po ko nangyari? ulit. Matagal na ho eh. Mga, Anong year? siguro, inabot na ng 10 years ago. Mga Bago pa ganon. lang yun. Bago. Pwede pa yun. 2016. Ayan. Bagong po ako noon. Promote ng Tiniente. Bagong Opo. Tiniente ako noon. Sa Station 5 ako nakasign ng time na yan. Yan. Kasi yung kapatid ko that time, ano po siya ng ombudsman, siya po ay liaison officer. But anyway, ganun ang buhay. Kasi naman, Major, that time kasi, ako yung hiningaan ng panggasolina. Wala pa akong masyadong, wala akong trabaho. Siyempre, alam niyo naman paano-ano lang tayo, volunteer. Opo. Di ba? Siyempre, ako honest lang ako dun sa pulis. Sabi sa kanya, sir, pasensya na po kayo, hindi ko nahuka. Ako yung biktima kami yung gumastos. Kakalibing lang ng kapatid ko, saan naman ako kukuha, di ba? That's my honest opinion lang naman. But then, hindi Pero naman... naiblatter po siya doon sa Station 4. Yes, na-blatter po. In yun. fact, Sige po. naisulat- I-follow up po namin doon sa aming naisulat, D7. naisulat pa ho yan sa People's Journal. Sige po. Ibigay niyo po ni sa akin yung detalye at Calvento Files. iimbisigahan natin uli. Na-mention ko lang kasi alam nyo, sa puso ko yung kapatid ko, andyan pa rin Hindi nawawala. But anyway, Major, ang bilis ng oras. So, Oo nga po kita anyway, magtutuloy tayo next week uli, Major, sa ngalan po ni Atty. Topacio. At syempre, sige po, bumati na ho kayo bago tayo So, magpaalam. binabati ko po yung aking anak na panganay, si Patrolman Alberto Saigo III. Siya po ay nagdaraos kayo ng kanyang 27th birthday. Hi! Happy Opo. birthday! Binata ko po yung anak ko. Yung mga dalaga dyan, kung gusto nyo makilala. Medyo maputi lang yun at matangkad sa akin. Pero Ayan. pag tinignan niya yung mukha niya at mukha ko, medyo hawig lang. Okay, binabati ko rin po si Ferdinand Patungan na nasa USA ngayon, ang kanyang asawa, anak at nanay, Rosalyn Patungan, Princess Patungan, Remy Duco, si nanay. At binabati ko rin po si Norbilin Mangawang, ang Pilahyo Restaurant na doon ko po dinaos yung aking kaarawan last week. Minamanage po ni Emalyn Sakdalan Ines. Asawa po siya ni Police Major Philip Ines, yung kaklase ko. Hi, Major Ines! Binabati Tama ko ba? rin po Yan. si Patrolman Princess Syra Reyes Opo. ng PIO ng Manila Police District. Binabati ko rin po si Police Master Sergeant Raquel Castro, tinuturing ko pong bunsong kapatid. Si Patrolman Luther Jan Dordas at si PSSG Randy Nepomuceno, siya po ngayon ay nasa Camp Crame, nagpapagaling. Meron po siyang sakit. At maraming salamat po doon sa aming mga naging guests noong aming pong 125th founding anniversary ng Manila Police District. Maganda na po yung headquarters namin ngayon. Pwede nyo pasyalan para na po siyang museum. Ayan. Makikita okay. yung history ng mga pulis mula Okay nung panahon po. pa ng Kastila, Amerikano at mga Hapon. Yes. Binabati ko rin po si Ladilin Podirana ng LTO
at ang kanya pong staff na sina teka, Okay, wala na tayong oras, Major. nawala. Ayan. Okay, pagbati na lang po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayong araw na ito. Mabuhay po kayong lahat. At antabayan na natin, Ito, Major. pahabol na lang po. Sige Si po. staff po niya, si Ma'am Agnes, Ma'am Mabet, Ma'am LB, Ma'am Apple, Ma'am Chi, Ma'am Jane, Sir Minil, at ang pinakapogi daw na si Sir Ding. Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat at Ayan. masayang pakikinig po. Maraming salamat po mga kaibigan.